Marami po sa ating mga problema ay masasagot lang sana kung meron tayong pera. Amen? Isang malaking amen. Most of our problems, if not all, are money-related. Kung gutom ka, basta't may pera ka, makakakain ka. Kung may sakit ka, basta't may pera ka, magagamot ka, gagaling ka. Kung naiinip ka, basta't may pera ka, malilibang ka. Kung nalulungkot ka, basta't may pera ka, darami mga kaibigan mo, sasaya ka. Kung gusto mong manalo sa politika, dapat marami kang pera. Amen? Amen. Kung pangit ka, basta't may pera ka, gaganda ka, gagwapo ka. Amen? Money solves many of our needs and problems in life. Ang katapat lang minsan ng problema mo, pera. May nabasa po ako. Mababasa nyo din po ito sa Biblia. Look at the book of Ecclesiastes. How it describes money. It says, money is the answer for everything. And money is a shelter. At ngayon po, nalaman po nila sa pag-aaral, nakakatalino pala ang pagiging mayaman. Nung pong mga 1921, meron pong isang psychologist, ang pangalan po niya ay si Lewis Terman. Gumawa po siya ng isang eksperimento, pag-aaral sa Stanford University. Tinignan po niya ang mga estudyante, sinubaybayan po niya, in-evaluate niya. Sino yung mga nagtagumpay, sino yung mga nabigo sa kanila. At gusto niyang malaman, kahit na sila ay nag-aral sa isang very exclusive, prestigious university, bakit meron pa rin po mga nabibigo, bakit merong mga nagtatagumpay, bakit merong mga naghihirap, bakit merong mga talagang umangat sa kanilang buhay. At ano po ang nakita niya? Ano daw ang reason ng success and failure kahit na sila ay nag-aral? Ito po ba ay dahil sa kanilang personality? Is it a question about nationality? Is it really a question about upbringing? Alam niyo po na bigla itong si Terman dun sa kanyang natuklasan, sa kanyang naobserbahan. Sino yung mga nagtagumpay pagkatapos ng kanilang pag-aaral? Sila daw po kadalasan yung mga nanggaling sa mga high-income household. Ibig sabihin, yung kanilang mga pamilya mayayaman na. So ang conclusion po ni Terman ito, na kahit daw bigyan mo ng napakagaling na isip o utak ang isang tao, kahit na genius ang isang bata, hindi pa rin daw po sapat yan para magtagumpay siya. Nakita po niya sa pag-aaral, napakalaki ng epekto ng kahirapan sa tao. Na kahit na pagkatali-talino ng tao, nasisira ang kanyang isip, nasisira ang kanyang disposisyon dahil sa karanasan ng kahirapan. It means that poverty really changes the minds, the attitude, the perspective of a person. Dahil sa kahirapan, minsan yung mga magagaling, nagiging kawawa. Kaya totoo po, iba ang lakas mo pag may pera ka. Amen? Mas malayo ang mararating mo sa buhay kapag mayaman ka. Amen?
bago po kayo makipagpatayan para sa pera, ha? Ito lang din po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Ito din ang gusto kong huwag niyong kalimutan. Yes, money can help you to go far in life, to be successful. And yet, there are negative effects of desiring money. Una, tingnan niyo po. Dahil po sa pagnanais natin na magkapera, dumarami din po ang problema ng tao. At ano po ang problema ng tao? Unang-una na po dyan, nagkakasakit ang tao. Dahil pinapatay niya ang kanyang sarili para lang magkapera. Napakaganda po nung kasabihan that we spend our health to have wealth. And yet, in the end, we spend our wealth to regain our health. Mga kapatid, kung wala kang wealth, basta't meron kang health, hindi po ba ikaw ay pinagpala na? Amen? Because we know that health is wealth. Maiksi lang po ang buhay. Huwag mong uubusin ang lakas mo para lang magkaroon ka ng pera. Dahil sa iyong pagnanasa na magkaroon ng pera, yan din ang nakaka-stress sa'yo. Yan din ang nakakapagbigay ng sakit sa iyong pangangatawan. Go back to the teaching of Jesus. Kahit na pagkadami-dami ng iyong pera at kayamanan, hindi mo makikita ang buhay diyan. Ang pangsukat kung gaano kaganda ang buhay ay hindi mo naman makikita doon sa dami ng kanyang pera at kayamanan. Minsan, kung sino pa nga yung may kakaunting pera, may kakaunting kayamanan, sila yung merong peace of mind. Sila yung merong magandang karanasan sa kanilang buhay. So, the desire for money will not eventually give you good health and peace of mind. Amen? But second, negative effect of desiring money. Nang dahil po sa pera, minsan yung mga matitinong tao, nagiging masama. Naalala niyo si Judas? Di ba, nung pinili naman niya ng Panginoon, pinagdasal pa ng Diyos. Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa kanya? Sigurado nung umpisa, matinong tao si Judas. Pero kalaunan, bakit napasama siya? Ano po yung posisyon ni Judas sa mga apostol? Siya daw yung tresorero. Siya po yung humahawak ng bulsa nila. Siya yung humahawak ng kayamanan. At nakasulat din po sa Ebanghelyo, nangungupit daw siya. Kumukuha siya ng pera. At bakit niya pinagpalit ang ating Panginoon? Dahil nasuhulan siya. Pinagpalit niya ang ating Panginoon. Di ba? Ang tanong pa nga niya, magkano? Tignan niyo po kung ano ang epekto dahil ikaw ay nabubulag sa pera. Yung kabutihan mo, nakakalimutan mo. Yung katinoan mo, nagiging kang hibang. Pinagpapalit mo ang mabuti dahil lang sa iyong pagnanasa magkaroon ng pera. Nung pong minsan, dito sa isang chapel ko, nabigla ako kasi ang daming naglilinis. Tuwang-tuwa ako. Wow, sabi ko, sipag. Nung nagtanong ako, bakit naglilinis sa chapel? Napag-alaman ko, yun pala, babayaran sila ng gobyerno. Ay, hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga tawag sa kanila. Alam nyo na kung sino yung mga yan. No? At nagtataka ako, pagkatapos ng 5 minuto, nagpalit ng damit. Sabi ko, pagod na pagod yata, pawis na pawis. Bakit nagpalit ng damit? Agibaing itsura. Yun pala, nagpapapicture. Yun pala yung modus ng iba. Para daw iba yung itsura nila
At ito yung ipapakita nila, isasubmit nila, para bang naglinis daw sila ng 1 buwan doon sa chapel. Tingnan niyo po yun, tingnan niyo. Yun ba ang matino at matuwid na gawa? Hindi. Nanloloko sa gobyerno. Para saan? Para lang sa pera. Ganyan ba ang gusto nating komunidad, lipunan? Ganyan ba ang gusto nating pag-ugali ng mga tao na nawawala ang kanilang katinuan, mabuti nilang kaisipan, sila nagiging hibang dahil lang sa pera? But third negative effect of desiring money, ang dahil sa pera, nagiging tamad ang tao. Hindi po ba? Tingnan nyo yung mga ayaw magtrabaho, yung mga tambay, yung mga marites dyan. No? Bakit hindi sila nagtatrabaho? Kasi alam nila meron silang mahihingan, meron silang mauutangan, kasi meron silang inaasahan. Pero wag niyong bigyan yung mga yan. Hayaan yung magutom sila. Magigising ang mga yan. Magtatrabaho sila. Yan po yung problema nila sa Amerika. Dahil binibigyan po ng welfare, tulong, yung mga mahihirap. Ayaw na magtrabaho. Yung masarap ang buhay. Naghihintay ka na lang. Makakatanggap ka ng pera. Kumakain ka, matutulog ka. Diba? Sarap buhay. Pero ang tanong, ano ang nangyayari sa iyo? Anong ginagawa mo sa regalo ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Wala kang nagagawang mabuti, wala kang nagagawang maganda, sayang lang. Sinasayang mo ang biyaya ng buhay dahil umaasa ka lang na ikaw ay bibigyan ng pera. Panghuli, ang isang masamang epekto ng pagnanais sa pera, alam naman po natin, ay kaya mong makasakit at kaya mong makapatay. Walang kaibig-kaibigan pagdating po sa pera. Walang kamakamag-anak pag pera ng pinag-uusapan. Hindi ko po alam, sigurado nabalitaan nyo na yun nangyari dito sa Mexico, Pampanga, na kung saan walang kaawa-awang pinagpapatay itong mag-asawa kahit na nandoon po nakasakay yung kanilang maliit na anak sa sasakyan. Sinong pumatay? Mga kaibigan pa nila, kasama nila sa negosyo. Ano ang motibo? Dahil daw po sa pera. Nakakatakot. Dahil sa pera, kaya mong pagpalit ang iyong pagkatao. Ang dahil sa kayamanan, nakakalimutan mo na meron kang kaluluwa. Yes, money answers a lot of our problems. And yet, we should also realize that money also create more problems than it solves. So the question is, what will we do with money if it causes fortune and misfortune? What should we do with money if it gives us good and bad effects and fruits in our life? Tandaan niyo po ito, ang problema wala sa pera. Ang problema nasa pagtingin, pag-uugali at paggamit ng tao sa pera. Amen? Walang kasalanan ng pera. Ang may kasalanan ang tao na nagnanais at gumagamit ng pera. Mag-ingat po tayo. Dahil ang mga tao na mahal nila, concern nila ang pera. Ano ang tawag ni Jesus sa kanila? Sila'y mga mangmang. Sabi ni Jesus, "You fool." At ang mga matatakaw sa pera, ang mga ganid sa pera, agad kinukuha ng Diyos. Sabi ni Jesus dito sa mayaman, narinig natin sa Ebanghelyo, tonight, today, your life will be demanded of you.
So money is not bad. But we should have the right attitude towards money, and we should use money rightly. Tama sana ang ating pag-uugali at tama sana ang ating paggamit sa pera. So my dear friends, 3 things I want you to remember about money. Number 1, do not equate money with happiness. Do not equate money with happiness. It does not mean that when you have money, you're guaranteed to become happy. Amen? But second, money is a good tool in life. But money is a bad God. Do not worship money, worship only God. And third, do not love money. Love God who gives you more than money. So, tandaan niyo po yan, baunin niyo, tatak niyo sa isip at puso niyo para hindi kayo maligaw, hindi kayo malito, at naway ang inyong buhay ay maging mabuti at makapagpabuti kayo sa buhay ng iba. Ulitin ko po, una, hindi dahil may pera ka, na automatically o agad-agad ikaw ay magiging masaya. Pangalawa, magandang gamitin ang pera, huwag kang magpapagamit sa pera. At pangatlo, huwag mong mamahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos na magbibigay sa iyo higit pa sa pera at kayamanan. May kasabihan po, napakaganda, that when you use money to solve your problems, that is called an expense. Gumagastos ka pag ginagamit mong pera para tugunan, sagutan ang iyong problema. But when God solves your problem, that is what we call grace and mercy. Money, many times, is not the answer to some of our deepest problems. And yet, through God's help, we know that we can be helped in our toughest times, in our most deepest challenges and sufferings in life. Money is a grace. Papasalamat tayo pag tayo nakakatanggap ng pera at kayamanan. But, remember also, God's grace is more than money and wealth. So my dear friends, let us seek work for God rather than money. And you will see, what does God give us? He gives us life. He gives us wealth. He gives us peace. He gives us joy. He gives us eternal life. See? Wow, multiple graces. So let us pray, my dear friends, that God corrects our minds towards money so that we can correctly live our lives and become more blessed every day. Amen. Paano mo malalaman ang tunay na pagkatao ng mga pamilya mo, ng mga kamag-anak mo? Ito po yung gawin nyo. Pagmasdan nyo sila kapag may lamay, kapag may patay sa pamilya nyo. Lalong-lalo na tingnan nyo kung ano yung ugali nila pagdating sa pera. Napakarami ko pong nakakausap, napakarami pong nag-open up sa akin. Nalalaman nila ang tunay na ugali ng mga kamag-anak nila pag may patay. Lalong-lalo na pagdating sa paghawak sa pera. Yung dati, akala nila ang bait-bait. Pag may namatay at pag pera ng pinag-uusapan, lumilitaw yung pagkaganid, lumilitaw yung pagkamakasarili, lumilitaw yung kanilang takawan sa pera. Kamukha po nung isang kaibigan ko, namatay po yung kanyang asawa, yung lalaki. Hindi po niya alam, habang nandun siya sa loob ng bahay, inaasikaso lahat para sa mga bisita. Yung kapatid daw po nung kanyang asawa, nasa labas. Inaabangan, sinasalubong yung mga tao, may sarili po silang paghingi ng abuloy. Kaya po pala, pagdating na sa loob, wala nang binibigay.
Hindi man sinabi sa asawa. Kung hindi po natuklasan, hindi po sisitahin. Noong sinita, doon lang sinabi, nagsisinungaling pa. Ano ang sabi? Nag-iipon daw para kung may susunod na mamamatay, meron daw silang gagamitin na pera. Totoo ba? Talaga ba? Ang totoo, pinag-iinteresan ang pera. Di po ba? O kaya naman, inopen up din po ng isang kaibigan ko. Pagkatapos namatay ng kanyang asawa, dito po niya nakita, napakakwenta ng partido ng lalaki. Lahat pinapagastos doon sa kanyang asawa. Gumawa pa sila ng kwenta. Sinulat nila sa papel, lahat. Kapatid nila, anak nila, yung namatay. Bakit pati naman yon? Sisingilin mo. Ang liliit na mga bata. Wala na yung tatay nila. Tapos, ang iniisip pa rin nila, pera. Habang naman sila, ang gaganda po ng buhay. Nasaan yung awa? Nasaan yung malasakit? Meron pa. Pagkatapos po nilibing ng patay, pumunta pa doon sa opisina. Tinatanong po kung meron pa daw matatanggap yung patay. Gusto nila silang makakuha ng pera. Di po ba nakakalungkot yun? Bakit ba kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung gahaman? Bakit kung sino pa yung meron, sila pa yung ganid? Sila pa yung matakaw sa pera? Di po ba? Kasi may kasabihan, money brings out the animal in us. Remember that. Money brings out the devil in us. But not just money. The desire for money. Yan yung sinasabi sa Biblia. Yan ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo pagdating sa pag-asam sa pera, sa kayamanan. Pero ano ang pinapaalala ng ating Panginoon? Ang ganda. Sabi niya, use filthy money to make friends for yourself. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng pera, ng kayamanan? Hindi para ipunin, pero gamitin mo ang pera para sa pagkakaibigan, para sa pagmamahal, para lumitaw, mapakita mo ang malasakit. Ang magandang paggamit ng pera ay makikita mo kung sa pamamagitan niyan, kayo ay mas lumalapit sa bawat isa. Mabuti ang kayamanan kung ito ay nakakatulong sa inyong pagsasama, sa inyong pagkakaisa. Ang maruming pera, lumilinis kung nagiging mabuti kang tao sa pamamagitan niyan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, sabi din po ng Panginoon sa atin, ang pera, ang kayamanan na nauubos dito sa mundo, isang pagsubok yan, isang test yan. Kung pagkakatiwalaan ka ba ng Diyos ng tunay na kayamanan. If you are not trustworthy with dishonest wealth, the Lord will not trust you with true wealth, sabi niya. Kung dito pa lang nga sa mundo, hindi mo na kayang hawakan ng mabuti, nagiging masama ka na dahil sa mga pera o grasya na pinagkakalob ng Diyos. Paano ka pa niya bibigyan ng tunay na kayamanan? Ano yung ibig sabihin nun? Paano ka dadalhin ng Diyos sa langit? Kung dito dahil sa pera, ang dami mong mga kaaway. Mga pamilya mo, mga kamag-anak mo, sumasakit ang loob sa iyo. Imagine niyo po yun. Pagdating mo sa langit, nandun yung mga kamag-anak mo, makita ka. Magsama-sama kayo, ano mangyayari sa inyo? Di nagsabunutan kayo. Di nagsuntukan kayo. Di po ba? Kaya nga, kung gusto mong maging masaya, ang susunod mong buhay, dito pa lang. Gawin mong masaya, gawin mong mabuti ang iyong buhay kasama ng iba. Para pagkatapos ng buhay mo dito, pagdating mo dun sa langit, magiging masaya kayo sama-sama. Paano ka dadalhin ng Diyos dun? Di po ba? Kung alam niya, dahil sa'yo, nagkasala ang mga ibang tao. Tanungin natin ang ating sarili. Ano bang ginagawa sa akin ng pera? Ano bang ginagawa sa akin ng aking mga kayamanan? Kung pinapasama ka niyan, pakaisipin mo, magbago ka. Yang kayamanan na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo, isang pagsubok yan. Kahit na wala kang kayamanan, kahit na wala kang pera ngayon, sinusubukan ka ng Diyos. Ano ba ang iyong ugali? May kasabihan nga, sabi po, there are 2 times we are tested. Our patience when we have nothing, and the humility when we have everything.
Kapag wala ka, ikaw ba ay nagtsatsaga? Ikaw ba ay nagpapasensya? Pero pag nandyan na lahat sa iyo, are you humble? Mapagkumbaba ka pa rin ba? Huwag tayong magpapatukso sa pagnanasa, pagnanais sa pera at kayamanan. Dahil yan, mauubos din yan. Dahil yan, mawawala din yan. Sandali lang ang buhay mo dito sa mundo. Pagpapalit mo ba ang iyong kaluluwa para sa papel lang? Pero alam mo, ang iyong kaluluwa sa susunod na buhay, forever yan. Magpasawalang hanggan. Pakapiliin natin kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Pasalamat ka kung pinagkakalooban ka ng Diyos ng kayamanan. Pero sa pamamagitan ng kayamanan na yan, magsumikap ka na mas maging mabuti ka pang tao. Para saan ang kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Hindi para ipunin, pero ang kayamanan at pera pinagkakaloob sa atin ay para tayo'y mas maging banal. Nung po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bilyonaryo at tinanong po siya sa isang interview, ano po yung pinakamasayang karanasan nyo sa inyong buhay bilang isang bilyonaryo? At sumagot naman po itong mayaman. Sabi niya, na sa kanyang buhay, meron siyang 4 na karanasan na kung saan naramdaman niya ang tuwa at saya. He has experienced these 4 stages of happiness. Yung una, sabi po niya, ay nung nakaipon siya ng kanyang unang milyon. Sobrang saya niya dahil milyonaryo na siya. Pero hindi daw po nagtagal yung kanyang tuwa. Yung pangalawang karanasan niya, the second stage, ay nung sobrang dami na niyang pera, nagumpisa po siyang mangolekta ng mga ari-arian, ng relo, ng kotse, lupain. Pero hindi rin po nagtagal yung kanyang tuwa at saya dahil nagsawa siya dito sa mga bagay-bagay na ito. Yung pangatlong karanasan niya, or the third stage of his happiness, ay nung daw natatalo niya yung mga kakompetensya niya sa negosyo. Nung nakakakuha na siya ng napakalaking business deal at halos lahat ng mga tao sa kanya na bumibili. Pero pagkatapos ng success o nung tagumpay na yon, panandalian lang na lumipas. Malungkot na naman siya. Itong pang-4 o kahuli-hulihan na karanasan niya ng tuwa, dito daw po niya nalaman ang saya na nagtatagal. Nung minsan daw po, inanyayahan siya ng kanyang kaibigan na mag-donate ng wheelchair sa mga batang lumpo, may sakit. Sabi po nung kaibigan niya, sumama siya na magbigay ng mga wheelchair. Bumili daw po siya ng mahigit 200 wheelchairs at pumunta po sila doon sa hospital. Hindi po niya makalimutan yung karanasan na yon. Bakit? Dahil nung binigay daw po niya yung mga wheelchair dito sa mga bata, makikita niyo po yung tuwa doon sa muka ng mga bata. Their faces were glowing with happiness. At para daw nahawa siya doon sa tuwa at galak ng mga bata, nakatanggap sila ng tulong. At hindi po niya makalimutan, nung papaalis na siya, meron pong isang bata na naka-wheelchair. Hinawakan yung kamay niya. Yumuko siya, kinausap po niya yung bata, tinanong niya, may kailangan ka pa ba? At sabi po ng bata, wala po. Gusto ko lang kayong tignan ng mabuti. At gusto kong maalaala ko yung mukha niyo. Dahil pag wala na ako dito sa mundo, pag namatay na ako, at kung mapupunta man ako sa langit, gusto ko po kayong ulit makita. Ayaw ko kayong makalimutan. Ito daw po yung pinakamasayang karanasan niya sa buhay niyang bilang mayaman, bilang bilyonaryo. Bakit po kaya itong si Mateo, sa sobrang dami ng kanyang pera din, bilang isang tax collector, bilang tagahawak ng kayamanan, kaya niyang iwan lahat ng iyon para sumunod sa ating Panginoon? Isang dahilan ay dahil hindi siya nakakakuha o nakakaranas ng tuwa at saya doon sa pera at doon sa kayamanan. Naramdaman niya sa puso niya, may iba pang makakapagpuno ng hinahanap ng kanyang puso. Nakita niya ang ating Panginoon na ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tunay na tuwa na nagtatagal.
may iba pang pagmumulan ng ating tuwa at saya. Ano po yun? Yun yung iyong pag-aalay ng iyong sarili. Paglilingkod, service, mission. We experience a different kind of joy and happiness when we give ourselves to others. And our joy can only be completed through the grace of God. Tandaan niyo po yan, na ang tuwa, nabubuo, nagiging ganap pag nandyan ang Diyos sa iyong buhay. Yes, my dear friends, money can give you satisfaction. Yes, my dear friends, wealth can buy you pleasure. And yet we know the truth that money, wealth, and possession cannot give you contentment, cannot give you peace. Amen? Meron pong lumapit sa akin isang misis, umiiyak dahil kahit na ang kanyang asawa naging sobrang yaman na, nagkaroon ng kapangyarihan, kahit na ang kanilang pamilya, mabibili niya nila, ano man ang gusto nila, mapupuntahan nila, saan man ang gusto nila, hindi po sila masaya. Dahil kahit na merong pera, kahit na merong ari-arian, ano po ang naging kapalit nun? Nawalan ng oras itong ama sa kanyang pamilya. At kahit na tinatambakan sila ng pera, kahit na binibigay sa kanila lahat ng gusto nila, anong nangyari? Naging unfaithful, hindi naging tapat yung kanyang asawa sa kanya. Nabigla na lang po yung misis na nalaman niya merong binabahay na iba yung kanyang asawa. Dahil may pera, kayang ipagrenta ng kondo itong kanyang babae. Kayang bigyan ng allowance monthly. At sinasabi ng kanyang asawa, ano bang nirereklamo mo? Hindi ko naman kayo pinapabayaan Binibigay ko naman lahat ng luho nyo, lahat ng gusto nyo. Pero hindi po maintindihan nitong ama, nitong lalaki, kung ano talaga ang kailangan ng misis niya at ng kanyang mga anak. Ang kailangan lang nila ay isang mabuting ama, isang tapat na asawa. Na kahit na sobrang dami ng iyong pera, di ba? Di ka naman makakabili ng isang mabuting ama. Kahit na nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan ng mundo, hindi ka makakabili, makakakuha ng isang tapat na asawa. Kahit na nasa inyo ng lahat, hindi yan ang sagot para mabuo ang pamilya at para maranasan ang pagmamahalan. Di po ba? Kaya napakaganda po nung nabasa ko. Sabi, money is a good fuel, but it is never a good finish line. Kailangan natin ang pera Di po ba? Kailangan natin ang kayamanan. If you want to experience the best things in life, you need money. And yet, not all of the best things in life can be bought with money. Maaaring tutulungan ka ng pera, ng kayamanan, malayo ang iyong mararating. Pero hindi naman ibig sabihin na matatapos sa tuwa, sa saya at galak, lalong-lalo na sa kapayapaan ang iyong buhay sa pamamagitan lang ng pera. Tandaan niyo po yon. Magandang gasolina, magandang kagamitan ang pera at ang kayamanan. Pero hindi matatapos ang iyong buhay sa tuwa, sa saya at kapayapaan sa pamamagitan lang ng pera. Tandaan natin na ang pera at kayamanan maiiwan dito sa mundo. Pero ano ang dadalhin mo sa susunod na buhay? Kung hindi yung mga bagay na iyong ginawa dito sa mundo. Nag-ipon ka nga na maraming pera, pero nagkulang ka sa pag-iipon, sa paggawa ng kabutihan. Remember, there is a fifth stage of happiness, and that is everlasting joy in heaven. Lahat ng ating mga nararanasan na tuwa at galak dito sa mundo, lilipas, mawawala, magsasawa tayo. Kaya nga, magandang paghandaan ang susunod na buhay natin, ang buhay sa kalangitan. Mga kaibigan, gamitin niyo ang pera. Huwag kayong magpagamit sa pera. Tandaan natin, walang ibang makakapagpuno ng ating tuwa kung hindi ang Diyos.